Mainit ang umagang yon. Kumakapit ang sikat ng araw sa bubong ng bahay ni Aya at Thea sa Barangay San Pedro, isang tahimik na komunidad malapit sa highway. Maaga pa lang, nagbihis na ng uniforme si Aya, nakatakdang pumasok sa huling linggo ng klase sa grade 9. Si Thea naman ay nasa sala, nagpipinta gamit ang watercolor set na bigay sa kanya ng kanyang ina. Pag-uwi nila mamang at papang, ibibigay ko to. Masiglang sabi ni Thea habang pinapakita kay Aya ang iginuhit niyang larawan ng isang masayang pamilya na magkayakap. Tingnan mo ate, may truck pa oh, may gas tank. Ngumiti si Aya habang nagsusuklay ng buhok. Ang galing mo na talaga mag-drawing, Thea. Siguradong matutuwa sila. Mamayang gabi, yayakapin ka nila ng mahigpit. Ngunit sa gitna ng simpleng araw na iyon, walang kahit isa sa kanila ang nakaramdam ng paparating na trahedya. Bandang 10:00 ng umaga, sa kalapit na highway, isang dilubyong hindi inaasahan ang sumiklab, ayon sa mga ulat na hindi pa naririnig ni Aya at Thea. Isang humaharurot na bus ang nawalan ng preno at sumalpok sa delivery truck ng kanilang mga magulang. Nasa gitna ng paghahatid ng LPG si Mang Elias at Aling Lorna, karaniwang araw para sa mag-asawang sanay na sa biyahe. Ngunit sa saglit na banggaan tumilapon ang mga tangke ng LPG. Isang spark lamang mula sa bus engine ang kinailangan para magliyab ang isa. Isang sigaw, isang putok, isang sunog. Napuno ang himpapawid ng itim na usok. Sumabog ang LPG truck. Sa loob lamang ng ilang segundo, wala nang natirang buo sa sasakyan. Nasunog ang mga katawan ng mag-asawa habang nasa loob ng truck. Hindi na sila nailigtas. Samantala, sa bahay, ang tagal nila. Ani Thea habang pinipi silang tiyan, gutom na ako. Sabi ni Mama, may dala raw siyang pansit mamaya. Siguro na traffic lang, sagot ni Aya habang inaayos ang lapis sa bag. O baka may kinailangan lang i-deliver na extra. Normal lang yan. Huwag kang mag-alala. Pero may bahid ng kaba sa kanyang tinig. Karaniwan kasing tumatawag ang mga magulang nila kung alam nilang mail late sila. Tiningnan ni Aya ang cellphone nila sa lamesa, walang text, walang missed call, hanggang sa may kumatok, tok, tok, tok. Binuksan ni Aya ang pinto. Naroon si Aling Remy, ang matandang kapitbahay nila. Namumutla ang mukha, namumugto ang mga mata. Aya, anak? Nasa loob ba ang kapatid mo? Tanong ni Aling Remy, nanginginig ang tinig. Opo, sagot ni Aya. Biglang nanigas ang likod. Bakit po? Hinawakan siya ni Aling Remy sa braso. Anak, may nangyaring aksidente sa highway. Ang truck ng mga magulang mo, kasama sila sa nasunog. Pumasok si Aya sa bahay na parang binuhusan ng yelo. Bakit ganyan si Aling Remy? Tanong ni Thea. Hindi agad sumagot si Aya. Umupo siya sa tabi ng kapatid at hinawakan ito sa kamay. May aksidente raw sa highway? Si Mama? Si Papa? Boses ni Thea ay tumataas. Hindi na kinaya ni Aya. Bumagsak ang kanyang mga luha. Napayuko siya habang paulit-ulit na sinasambit. Hindi totoo to. Hindi, umiyak si Thea. Ate, hindi yan totoo, di ba? Darating sila? Baka nalito lang si Aling Remy. Di ba? Yumakap si Aya sa kapatid. Thea, hindi ko alam. Pero mukhang hindi na sila babalik. At sa unang pagkakataon sa kanilang murang edad, naramdaman nilang wala na silang kakapitan. Ang bahay ay parang lumuwag, parang lumamig, parang hindi na tahanan kundi isang guwang, kinabukasan, sa barangay hall. Tahimik na pumasok ang magkapatid sa opisina. Iniabot ng kagawad ang isang lumang kahon. Sunog ang mga gilid, may amoy pa ng usok. Nahanap ito sa lugar ng aksidente, maikling sabi ng kagawad. Sa inyo raw ang truck. Binuksan ni Aya ang kahon. Nandoon ang sunog na pitaka ni Mang Elias, ang relo ni Aling Lorna na tumigil na ang oras, at ilang piraso ng papel na bahagyang natira. Resibo, tala ng delivery. Walang salitaan. Kinuha lang ni Aya ang kahon habang yakap ni Thea ang kanyang braso. Pasensya na. Aya? Malungkot na sabi ng kagawad. Wala nang ibang kamag-anak na pwedeng sumundo sa labi nila ngayon.
Gusto sana naming ipakremate na lang muna. Nanghina si Aya. Tumango. Gawin niyo na po ang kailangan? May kapatid ang papa mo, di ba? Si Mang Celso? 3 araw matapos ang libing, dumating si Mang Celso. Bitbit ang backpack at isang lumang payong. Tahimik ang kanyang lakad, ngunit malumanay ang kanyang tinig. Aya, Thea, ako ito, si Tito Celso. Agad siyang nilapitan ni Thea na medyo lumambot ang mukha sa pagkakakilala. Kayo po yung laging may dalang candy noon, di ba? Ngumiti si Mang Celso. Oh, ako yon. Lagi akong bumibisita kapag piyesta. Naalala mo pa pala. Tahimik si Aya. Nakatayo lang siya sa may pinto. Pinagmamasdan ang matandang lalaki na ngayoy tila mag-aampon sa kanila. Sa kanyang puso, may bahid ng pasasalamat. Isang biglang liwanag sa gitna ng dilim. Pasensya na kung ngayon lang ako nakarating, wika ni Mang Celso. Nasa Zamboanga ako noong tinawagan ako. Agad akong nagbiyahe pa Maynila. Hindi ko hahayaan na wala titingin sa inyong dalawa. Salamat po, bulong ni Aya. Hindi ko man kayang palitan ng nawala, pero sisikapin kong maging pangalawang tatay ninyo. Habang buhay pa ako, hindi kayo mapapabayaan. Sa unang gabi ni Mang Celso sa bahay, naghapunan silang 3, tahimik. Mahilig pa rin ba kayo sa tinolang manok? Tanong ni Mang Celso habang sinasandok ang ulam. Paborito ko po yan, sagot ni Thea, pilit na ngumiti. Ang papa nyo, siya ang nagturo sa akin magluto niyan. Nung bata kami, ako ang tagatadtad ng luya, siya ang tagakatay ng manok. Natigilan si Aya. Talaga po? Oo, mabait ang ama nyo. Maraming sakripisyo, pero masaya. Siya ang pinakamasipag sa amin magkakapatid. Tahimik na ngumiti si Aya. Ngunit sa kanyang dibdib ay may kumikirot. Parang bigla niyang gustong yakapin ng ama niya, kahit sa panaginip lang. Pagkatapos ng hapunan, habang naghuhugas ng pinggan, kinausap ni Aya si Mang Celso. Tito, sigurado po ba kayong okay lang po kayo dito? Wala po ba kayong ibang responsibilidad? Wala akong anak, Aya. At matagal na kaming hiwalay ng asawa ko. Ang totoo, matagal na akong mag-isa. Kaya ngayong kailangan niyo ng kasama, naniniwala akong ito ang tamang panahon. Salamat po, Tito. Mahina niyang tugon, saka siya bahagyang yumuko. Salamat sa pagdating dito. Isa kabilang silid, si Thea ay tahimik na nakatingin sa pader. Sa gilid ng kanyang mata, napansin niyang si Mang Celso ay nakatingin sa kanya habang naghuhugas si Aya. May kung anong lamig ang gumapang sa batok ni Thea. At sa loob ng bahay na minsang puno ng halakhak at amoy ng bagong lutong tinola, pumasok ang aninong hindi pa nila ganap na nakikilala. Ngunit ramdam na ito ni Thea. Tahimik, gumagapang, hindi sigurado. At kahit nakangiti si Mang Celso, may isang bahagi ng kanyang mata na hindi nakangiti. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting napapalitan ang pag-asa ng mga batang nawalan ng magulang, ng pag-aalinlangan, kaba at bigat sa dibdib. Ang panandaliang liwanag na dala ng pagdating ni Mang Celso ay unti-unting nilamon ng aninong hindi nila maipaliwanag. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang bumigat ang presensya ni Mang Celso sa loob ng bahay. Aya, wala ka bang alam gawin kundi magwalis-walis lang diyan? Magluto ka naman. Sigaw ni Mang Celso habang nakaupo sa lumang sofa, hawak ang bote ng alak, wala pang 10:00 ng umaga. Napapitlag si Aya halos matapon ang hawak na walis. Hindi siya sumagot, agad na tumalikod at pumunta sa kusina para magluto. Sa sulok ng silid, nakaupo si Thea. Tahimik na nagpipinta sa gilid ng papel. Nilalaro-laro ng daliri ang basang bristles ng brush, pero hindi nakatingin sa ginagawa. Nakikinig lang, nagmamasid, natutong magbantay. Sa kanyang isipan, naririnig ni Aya ang tinig ng kanyang ama. Kapag may problema, huwag basta susuko. Huminga ka muna. Hindi lahat ng laban kailangang sigawan. Pero ngayon, kahit ang paghinga ay tila isang pag-aari na kinuha sa kanila, isang gabi, habang kumakain sila ng kanin at tuyo, walang nagsasalita. Kamusta ang eskwela, Aya? Tanong ni Thea.
Pilit na binubuhay ang katahimikan. Bago pa man makasagot si Aya, biglang sumabat si Mang Celso. Wala nang eskwela-eskwela. Sayang lang pera riyan. Mas mabuting matuto kayong maglaba, magluto. Yan ang totoong buhay. Pero tito, maingat na sabi ni Aya. Kailangan pa po naming mag-aral. Yan po ang gusto ni na mama at papa. Plak! Tumama ang kamay ni Mang Celso sa mesa. Nahulog ang bote ng alak. Huwag mong banggitin ang mga magulang mo na parang mas alam mo pa sa akin ang gusto nila. Bulalas niya. Ako ang nandito. Ako ang tumutulong sa inyo. Ako ang masusunod. Napayuko si Aya. Ang pagkain sa kanyang bibig ay nilulunok na lang, hindi na nalalasahan. Si Thea, nakatitig lang sa kanya, may luha sa gilid ng mata. Isang hapon, habang naliligo si Thea sa banyo sa likod bahay, sa tabi ng poso, tahimik ang paligid. Hanggang sa may naramdaman siyang parang isang pares ng mata na nakatitig. Saglit siyang tumigil. Pinakinggan ang paligid. Wala, pero naroon ang pakiramdam na may nakasilip sa maliit na butas ng dingding ng banyo. Yung dating sira ng lumang kahoy na hindi pa nila naipapalitada. Pilit niyang nilingon, dahan-dahan. At sa mabilisang sulyap, nakita niya ang isang matang pamilyar. Makulubot, maitim ang gilid, si Mang Celso. Tito! Napasigaw si Thea. Agad na tinakpan ng katawan, napaatras, nabitawan ng tabo. Tumakbo siya palabas ng banyo, basang-basa, nanginginig, walang suot kundi ang lumang tuwalya. Sa loob ng bahay, agad siyang sinalubong ni Aya. Thea, anong nangyari? Si Tito. Nanginginig ang tinig ng dalagita, halos hindi makapagsalita. Nandun siya, nakasilip siya sa dingding. Habang naliligo ako, hindi makapaniwala si Aya. Nanigas siya, tila sinampal ng katotohanan. Sigurado ka? Tanong niya. Pero kita sa kanyang mata na alam niyang hindi ito guni-guni. Tumango si Thea, humahagulhol. Ate, natatakot ako. Ayoko na dito. Niyakap siya ni Aya ng mahigpit. Tahan na Thea, tahan na. Sa sulok ng sala, marahang naglakad palabas ng pinto si Mang Celso. Walang imik, wala ring paliwanag. Tumambay siya sa upuan sa tapat ng bahay, nagbukas ng bagong bote ng alak. Parang walang nangyari. Gabi-gabi mula noon, hindi na sila mapakali. Nagsimulang matulog si Thea sa tabi ni Aya, kahit siksikan sa isang kutsyon. Nakapwesto si Aya palapit sa pinto, parang guwardya, kahit alam niyang wala siyang armas kundi ang sariling katawan. Bakit siya ganun, ate? Tanong ni Thea habang naghihikbi. Kala ko tutulungan niya tayo. Hindi agad nakasagot si Aya. Ang totoo, ang tanong na iyon ay tinatanong din niya sa sarili gabi-gabi. Hindi ko alam, Thea, sagot niya sa wakas. Pero hindi kita pababayaan. Pangako yan. Walang mapagsumbungan, walang kamag-anak. Wala ring kumpiyansa sa mga kapitbahay na halos di rin nila kilala. Puno ng takot ang paligid. Puno ng pangamba ang bawat araw. Pilit nilang iniwasan ang pagtingin sa mga mata ni Mang Celso. Pero kahit hindi sila tumingin, ramdam nilang laging may matang nakamasid. Ang bahay na minsang naging kanlungan ay naging kulungan. At sa bawat pintig ng gabi, sa bawat tunog ng bote ng alak na nilalapag sa mesa, lalong lumalalim ang anino sa loob ng tahanan. Hindi na nila alam kung saan nagsisimula ang takot at saan natatapos ang pagod. Bawat yapak sa sahig, bawat lagaslas ng tubig sa poso, bawat pinto na biglang bumukas, lahat ay maaaring bitag. Lahat ay maaaring pagsimulan ng galit ni Mang Celso. Isang hapon habang naghuhugas ng pinggan si Aya at naglalampaso naman si Thea, may rumaragasang tricycle na huminto sa harap ng bahay. Bumaba ang isang babaeng buntis na kamaikling shorts. Diyos ko, mahinang sambit ni Thea. Sino yon? Hindi ko rin kilala. Bulong ni Aya, ngunit hindi nila kailangan tanungin pa. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok sa bahay ang babae. Walang paalam, walang pakilala. Hoy Celso, anong klaseng barong-barong to? Amoy pawis ng dalagita. Lumabas si Mang Celso mula sa likod ng bahay. Hawak ang isang maruming damit.
Huwag ka na ngang maarte, Marites. Dito na muna tayo. Ayos na to. Ano? Dito? Sa bahay ng mga pamangkin mo? Abat parang ikaw na ang may-ari, ha? Nagkatinginan sina Aya at Thea. Parang may sumingit na halimaw sa bahay. Isang bagong boses. Mas matalas, mas mapanlinlang. Ang mga mata ni Marites ay hindi katulad ng sa isang buntis na naghahanap ng kapayapaan. May apoy sa mga titig nito at sila ang mga uling na gustong sunugin. Sa unang gabi pa lang, nagsimula na ang bangungot. Anong oras ang hapunan dito, ha? Tanong ni Marites habang sinisilip ang kawali. Ano to? Lugaw lang? Dapat nagsaing na kayo ng maaga pa lang? Ano pang silbi niyo rito kung hindi niyo man lang mapakain ng maayos ang buntis? Nag-aalangan si Aya. Pasensya na po. Hindi po namin alam na... Di niyo alam? Di dapat inalam ninyo. Ewan ko sa inyo mga pabigat. Hinila ni Marites ang pinggan, umupo sa lamesa at walang pasintabing kumain. Si Mang Celso, sa gilid, tahimik lang, naninigarilyo. Makalipas ang ilang araw. Anong ginagawa niyo diyan? Nakaupo? Di ba dapat naglalaba kayo ng mga damit ko? Sigaw ni Marites habang nakahiga at nanonood ng TV. Po? Tanong ni Tia, halos mabulunan sa takot. Ang titigas ng ulo niyong magkapatid. Lahat ng gamit dito, dapat nililinis, pinaplansa, tinutupi, sinasampay. Hindi yan para lang sa inyo, ha? Hindi nyo na ito bahay. Bahay nila. Paulit-ulit tumutunog ang salitang iyon sa isip ni Aya. Hindi ito bahay namin. Kahit sila ang unang nanirahan doon. Kahit mga magulang nila ang nagpagawa ng bahay. Pero, hindi na raw sa kanila ang tahanan. Hindi na sila bahagi ng sariling kwento. Isang gabi, nadatnan ni Aya si Mang Celso sa may lamesa, may kausap sa cellphone. Oh, boss, kalahating ektarya. Malinis na lupa, walang problema. Kahit cash, pwede. Bulong nito. Nagtaka si Aya. Lumapit siya. Tito, ano pong lupa yon? Isang gabi, nadatnan ni Aya si Mang Celso na may kausap sa cellphone, pasimpleng nakatalikod habang nasa kusina. Oh, boss, kalahating ektarya. Oh, malapit sa kalsada. Hindi walang sabit. Akin na yan. Cash kung pwede. Napalingon si Aya. May kabang bumangon sa dibdib niya. Tito? Maingat niyang tanong. Ano pong lupa yung sinasabi niyo? Lumingon si Mang Celso, napakunot ang noo. Parang naabutang may ginagawang hindi dapat. Yung lupa sa San Isidro? Sagot niya, medyo iritado. Yung iniwan ng papa mo, ako ang magdedesisyon kung anong gagawin doon. Napamaang si Aya. Pero, di ba po si papa ang bumili noon? Sabi po ni mama, pinaghirapan niya yon habang nagtatrabaho sa Saudi. Napabuntong hininga si Mang Celso, ngunit ang tono ng kanyang boses ay naging matigas. Alam mo, Aya, pamana yon. Galing sa lolo nyo. Hindi lang ang tatay mo ang may-ari nun. Ako rin, anak ng lolo mo. May karapatan ako doon. Kung tutuusin, mas ako pa nga ang dapat humawak niyan. Ako ang tumutulong sa inyo. Ako ang nag-aalaga sa inyo ngayon. Kaya ako na ang magpapasya. Napatigil si Aya. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang itanong kung saan ang dokumento ni Mang Celso pero wala na silang kopya ng titulo. Naalala ni Aya na ilang araw matapos ang aksidente, si Mang Celso ang unang pumasok sa kwarto ng kanilang mga magulang. Bit-bit ang dahilan na kailangang ayusin ang mga naiwan. Mag-aayos lang ako ng mga papeles, sabi nito noon. Baka may magamit pa tayong dokumento para sa benepisyo. Sa mura niyang isipan, hindi na ito pinagdudahan ni Aya. Pero ngayon, habang pinagmamasdan niya ang tiyuhing nakikipag-usap sa telepono tungkol sa pagbebenta ng lupa, biglang bumalik ang mga tanong. Saan napunta ang kahon ng dokumento na dati nakatago sa ilalim ng kama? Nasaan ang orihinal na titulo ng lupa sa San Isidro? Bakit bigla na lang may sinasabi si Tito Celso na pamanaraw ito, kung alam naman nilang binili ito ng papa nila noong nasa Saudi pa ito nagtatrabaho? Hindi man niya nakita sa aktong kinuha, alam ni Aya sa puso niyang si Mang Celso ang kumuha ng titulo. At ngayong hawak na ito ng tiyuhin, wala na silang laban. Wala silang kapangyarihang pumatunay ng katotohanan. Tumahimik na lang siya. Pagpasok niya sa kwarto, naabutan niya si Thea na nakaupo, hawak ang lumang notebook ng kanilang ina.
May mga tala ng grocery list, mga drawing ni Aya noong bata pa, at ilang pangarap. Tindahan sa harap ng bahay, taniman sa likod, laging kumpleto sa pagkain. Tayong dalawa na lang ang natira, ate, bulong ni Thea. Ni bahay, inagaw na rin sa atin. Umupo si Aya sa tabi niya. Hindi nila mananakaw ang lahat hanggat magkasama tayo. Isang gabi, sa gitna ng ulan, bumalot ang matinding ingay sa loob ng bahay. Wala kayong lugar dito! Sigaw ni Marites. Nakatayo sa pinto, hawak ang basang bag ni Thea. Mga malas! Mga pabigat! Ngayon palang lumayas na kayo! Nakita ni Aya na itinapon ni Mang Celso ang lumang backpack niya. Nandoon ang notebook ng ina, ilang damit, at kalahating piraso ng tinapay. Tito? Tanong niya, halos pabulong. Tito, totoo po ba to? Hindi nagsalita si Mang Celso. Nakatingin lang siya sa kanila, tila pagod, tila walang laman ang mga mata. Hindi na sila nakapagsalita, hindi na rin nila tinangkang lumaban. Tahimik nilang pinulot ang mga gamit, isinukbit sa balikat, at binuksan ang gate ng sarili nilang bahay. Ang bahay na ngayon ay naging banyaga. Basang-basa ang tsinelas ni Thea. Hawak-hawak ni Aya ang payong na may butas. Sa isang sulok, tumigil si Thea. Ate, saan tayo pupunta? Hindi ko alam, sagot ni Aya. Pero kahit saan, basta't malayo sa kanila. Hindi sila umiiyak, hindi dahil hindi sila nasasaktan, kundi dahil ubos na ang luha. Bawat hakbang ay parang bato. Bawat kaluskos ng ulan ay paalala kung paanong kinuha sa kanila ang lahat. Mga magulang, tahanan, lupa, pangalan. Pero habang naglalakad sila sa kalsadang walang direksyon, magkahawak pa rin ang kanilang kamay. At sa puso nila, may pabulong si Aya. Kakayanin natin to, Thea. Hindi dito matatapos ang kwento natin. Mula sa baryo, sumakay sila ng jeep papuntang bayan. Dala lang ang lumang backpack, notebook ng ina, ilang damit, at konting pera na ibinigay ni Mang Celso sa kamay ni Aya habang pinapalayas sila. Yan na lang ang kaya ko, malamig nitong sabi, walang ni isang tingin sa mga mata ni Aya. Hindi siya nagpasalamat, hindi rin siya lumingon. Pagdating sa terminal, inabot ni Aya ang maliit na halaga sa konduktor ng bus. Hanggang saan po ang aabot ng ganito? Tanong niya, pilit na matatag ang boses. Manila. Standing nga lang pero makakarating kayo. Sagot ng konduktor. Tumango si Aya. Sige po, basta makarating. 1 taon sa Maynila. 12 buwan ng pagbabaka sakali, gutom, init at lamig. Nasanay na ang mga paa ni na Aya at Thea sa aspalto. Alam na nila kung anong karinderya ang may natitirang kanin tuwing 8:00 ng gabi. Kung sinong tindero ng gulay ang hindi maramot sa bulok na kamatis. At kung aling junk shop ang tumatanggap ng plastik kahit basa. Sa araw, namumulot sila ng bote, yero at karton. Sa gabi, sumisiksik sa ilalim ng overpass, nakahiga sa karton, at nakabalot sa lumang kumot na amoy mantika. Ang dating maputing balat ni Thea ay naging kayumanggi sa init. Ang buhok niyang dating mahaba at may ribbon ay ginupit na ni Aya gamit ang kitchen scissors na napulot sa palengke para hindi masyadong mainita ng kapatid. Ate, parang panaginip ang buhay dati, no? Tanong ni Thea, minsang nagkukumpuni sila ng mga sirang sapatos na balak ibenta. Tumigil si Aya sa pagtahi. Tumingin sa langit. Panaginip na gusto kong balikan, pero hindi na pwede. Sa school dati, takot ako malate. Ngayon, takot ako mawalan tayo ng makain. Napangiti si Aya. Pilit. Pero matapang ka pa rin. Kilala na sila ng ilang tindero sa Quiapo at Blumentritt. Kilala bilang magkapatid na tahimik pero masipag. Minsan binibigyan sila ng tinapay. Minsan sinusulyapan lang. Hindi sila nanginghingi. Kaya kahit mga estranghero ay napapatingin. Gabi-gabi. Pagkatapos magbenta ng mga napulot, ibinibili nila ang kaunting kita sa lugaw. Minsan may itlog, minsan asin lang. Pero sa lahat ng gabing iyon, hindi nawala ang yakap ni Aya kay Thea bago matulog. Pasensya ka na, Thea, bulong niya halos gabi-gabi. Wala kang kasalanan, ate, sagot ni Thea, palaging pareho ang tono. Basta magkasama tayo, ate, okay na ako,
Isang gabi, malakas ang ulan. Ang trapal sa gilid ng overpass ay napunit na. Ang banig nilang karton ay basang-basa. Sa gilid ng tambakan may napansin silang gumagalaw na maliit na figura. May tao, bulong ni Thea. Mukhang matanda, lumapit silang dahan-dahan. Pero habang lumalapit sila, mas lumilinaw ang itsura. Hindi pangkaraniwan ang anyo nito. Napakaliit ng katawan, halos kasukat lang ng 1-2 taong gulang. Ang mukha'y kulubot, ang tengay medyo nakatulis, at ang mga mata. Malaki, nangingintab, tila hindi para sa karaniwang tao. Nagkatinginan ang magkapatid. Duwende? Bulong ni Thea, takot tuwang naguguluhan. Duwende siya? Napalunok si Aya. Hindi ko alam, pero tao man o hindi, giniginaw siya. Tumango si Thea, agad na kinuha ang kanilang kumot, ang nag-iisa nilang panangga sa lamig. Tulungan natin siya, mahina ngunit buo ang kanyang tinig. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Aya ang kanilang nag-iisang kumot at ibinalot ito sa matanda. Thea naman ay gumawa ng maliit na apoy sa kanilang lutuan na hollow blocks. Inumin niyo po to, sabi ni Aya. Iniabot ang mainit na tubig mula sa lata. Gumawa sila ng lugaw gamit ang natitirang bigas, kahoy na pinulot at kalderong may butas. Hindi kami mayaman, ani Thea, habang hinahalo ang lugaw. Pero ayaw naming may giniginaw. Sa ilalim ng tuldang sira-sira, nakitulog ang matanda. Ang huli nilang nakita ay may kaunting ngiti ito sa kanyang labi. Ngunit pagkagising nila, wala na siya. Wala ring bakas ng yabag. Walang tunog ng paalam, tanging naiwan ay ang kumot, malinis. Mainit pa, at sa gilid nito, may nakaburda. Ang puso ninyong dalisay ang magpapabago sa mundo. Tahimik. Hindi agad nakaimik si Aya. Bakit parang bago na to? Tanong ni Thea, hinihimas ang tela. Hindi ito ang kumot natin, ate. Parang binago. Habang inaayos ni Aya ang pagkakatupi ng kumot, may naramdaman siyang matigas na bagay sa ilalim. Dahan-dahan niya itong hinugot. Relo. Ang relo na iningatan nila mula't simula. Ang huling alaala ng kanilang tatay. Kalawangin ito dati, may basag sa salamin, at matagal nang hindi tumatakbo. Sa kabila ng lahat, hindi nila ito isinuko. Dinala nila ito kahit saan, iningatan sa loob ng lumang notebook ng kanilang ina. Ngayon, ang relo ay malinis, buo at kumikislap. Ang mga kamay ng orasan, gumagalaw, tumiktak. Nabuhay ulit ang orasan. Tumahimik si Aya. Dahan-dahang umupo, hawak ang relo, nanginginig ang mga daliri. Ate, bulong ni Thea, halos hindi makahinga. Paano nangyari yon? Hindi sumagot si Aya. Kinuha niya ang isang sirang laruan mula sa tabi. Lumang kotse-kotsehan na may sirang gulong at nawawalang pinto. Isa sana sa mga balak nilang ibenta sa junk shop. Tiningnan niya ito saglit, tapos marahang inilapat sa ibabaw ng kumot. Walang nangyari. Walang ilaw. Walang usok. Walang tunog ng mahika. Naghintay sila, 1, 2, 5 minuto. Wala pa ring nangyayari. Wala naman ata. Mahinat bitin na sabi ni Thea. Ngunit pagkaraan ng 10 minuto, unti-unti nilang napansin ang pagbabago. Ang laruan ay tila unti-unting nilalamon ng liwanag mula sa loob. Ang mga basag na bahagi ay dahan-dahang naayos. Ang nawawalang pinto ay parang muling binuo. Ang kulay nitong kupas ay muling kumintab. At ang gulong na lundo ay unti-unting umikot. Napatayo si Thea. Natulala. Ate, nakanganga si Aya. Hawak pa rin ang laruan. Muling. Nabuhay. Hindi na niya napigilan ang sarili. Yumuko si Aya. Napaiyak. Ngayon lang ulit umagos ang luha. Parang, binigyan tayo ng isa pang pagkakataon, bulong niya. Isang panibagong simula. Sa bawat sulok ng tambakan, nakita nila ang posibilidad. Ang mga sirang gamit na dati tila basura ay naging kayamanang naghihintay ng pangalawang buhay. Isang sirang upuang kahoy na sira ang sandalan.
isang lumang radyo na hindi na gumagana, isang sirang base, isang lumang TV na may basag sa gilid. Lahat ay isinilid nila sa sako, isa-isa, araw-araw. Sa gabi, sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng poste, inilalatag nila ang mahiwagang kumot. Tahimik nilang binabalot ang bawat gamit. Wala silang salita, ngunit puno ng panalangin ang kanilang mga mata. Pagkalipas ng ilang minuto, nagaganap ang himala, ang kahoy na upuan muling naging buo, ang radyo biglang tumugtog, ang TV muling nagkaroon ng malinaw na screen, at ang plorera tila may bagong pintura at kumikislap sa ilalim ng buwan. Sa una, ipinagbibili lang nila ito sa bangketa. Isang lumang mesa ang nagsilbing pwesto, natatakpan ng plastik. May maliit na kartong karatula. Balik bituing gamit, sirang alaala, bagong buhay. Minsang bumibili ng suka si Aling Dora, napahinto ito sa tapat ng mesa. Tinuro niya ang isang antigong coffee grinder. Ganda naman nito. Saan niyo nakuha to, Hija? Ngumiti si Aya. Pinilit na hindi magkwento ng mahaba. Napulot lang po namin. At inayos po konti. Napulot? Ganito kaayos? Parang galing sa museum ito, ha? Hindi mo maitatangging rare item to. May ganito ang lola ko noon. Hindi ko na nakita ulit kahit sa mga antique shop. Natahimik si Aya. Si Thea, ngumingiti lang sa gilid, nagpipigil magsalita. Araw-araw, dumarami ang humihinto. Isang araw, may bumili ng typewriter na gawa pa sa Germany, 1930s. Isang babae naman ang humanga sa isang antigong lamparang gasera. Hindi ito ordinaryong gamit, sabi ng lalaki na nakabarong, isang kilalang kolektor ng antigong kasangkapan. Hawak niya ang lumang desk fan na gawa pa noong dekada 50. Bakal ang katawan, bronze ang blades, at may ukit na brand na National Electric Co. sa ilalim ng base. Bihira na to. Authentic ang mga screw, ang pagkakagawa ng base. Hindi ito replika. Pwede ko bang bilhin ito ng 18,000? Nagkatinginan ang magkapatid. Para sa kanila, iyon na ang pinakamalaking halagang hawak nila sa buong buhay. Oo po, sagot ni Aya, may halong kaba. Sa loob ng ilang buwan, nakaipon sila. Nakapag-ipon ng sapat para makaupa ng maliit na pwesto sa palengke. Isang lumang stall na may sira-sirang bubong. Dito na tayo magsisimula, sabi ni Aya. Mas mabuti na to kaysa sa ulan at trapal, tugon ni Thea, habang inilalagay ang unang item sa estante. Isang vase na porselana na may disenyo ng mga ibong mandarin. Hindi nagtagal, lumawak ang inventaryo nila. Isang vintage chandelier na yari sa kapiz at bakal, isang lumang TV na black ang white, isang sewing machine na gumagana pa, at ang pinakatanyag, isang plansang bakal mula sa panahon ng Kastila, sobrang linis at halos mint condition. Binili ito ng isang mayamang negosyante sa halagang 75,000 pesos. Paano nyo ito nahanap? Tanong ng mamimili. Halos hindi makapaniwala. Walang ganito sa mga antique fair sa Escolta. Ngumiti lang si Aya. Pinalad lang po. Dahil sa lumalaking kita, nakalipat sila sa isang maliit ngunit maayos na apartment. May sariling banyo, lutuan, at 2 kama. Sa unang gabi, tumingin si Aya sa paligid. May kurtina na, may pinto na, may katahimikan. Naglatag si Thea ng maliit na altar sa tabi ng kama. Doon nila inilagay ang kumot. Nakatiklop, malinis, at nirerespeto. Araw-araw, bago magbukas ng tindahan, nagdarasal sila. Salamat po, sabi ni Thea habang nakapikit. Hindi lang sa gamit kundi sa pagkakataong muling mabuhay. Salamat po, dagdag ni Aya, sa panibagong araw. Isang araw, habang abala si Aya sa pag-aayos ng estante, may 2 babaeng naglalakad sa harap ng tindahan. Dito daw yung balikpituing gamit? Tanong ng isa. Yung may mga rare na item na parang ni-revive? Parang may magic, sabi ng pamangkin ko. Grabe, yung plansang Kastila na nakita ko sa Instagram nila. Parang hindi mo maaakalang galing tambakan. Narinig iyon ni Thea, ngunit tahimik lang siyang ngumiti. Sa loob ng tindahan, halos bawat gamit ay may kwento.
Bawat bagay na binuhay ay hindi lang kinikilala bilang produkto, kundi alaala na muling huminga. At sa puso ng magkapatid, ramdam nilang unti-unting bumubukas ang mundong minsang isinara sa kanila. Ang buhay na minsang gumuho, ngayon ay unti-unting itinatayo muli gamit ang mga sirang bahagi. Makaraan ang ilang buwan, dala ng sunod-sunod na benta at lumalaking pangalan ng kanilang tindahang balikbituing gamit, nakalipat na ang magkapatid sa isang modernong condominium unit sa Maynila. Malayo ito sa mga sirang karton at trapal ng kanilang dating silungan. Ang sahig ay tiles, malamig sa paa. May sariling kusina, malinis na banyo at 2 malambot na kama na amoy bagong laba. Nang unang gabi nilang matulog doon, hindi agad makatulog si Thea. Parang, "Hotel ate?" bulong niya habang nakatitig sa kisame. Ang lamig ng aircon. May kama na tayo, may pinto, may lock, may kisame. Ngumiti si Aya, nakatagilid, yakap-yakap ang kumot nilang mahiwaga. "Hindi na tayo gigisingin ng ulan," sagot niya. Walang trapal na papasaukin ng tubig, walang busina ng mga sasakyan at walang sigawan ng mga lasing. Tahimik na. Dati ilog pasig ang banyo natin, ngayon may flush na. Biro ni Thea, humahagikik. Napatawa si Aya. "Haha, baliw." Ngunit sa likod ng tawa, may bahid ng lungkot at pasasalamat. Naalala nila ang lahat. Ang gabing giniginaw sila, ang basang paa, ang mga panahong ang lugaw ay tanging hapunan. At ngayon, narito na sila. Nakaahon na sa hirap at may dangal. Sa gitna ng sala, may maliit na altar. Nakatiklop at maayos na nakapatong ang kumot na mahiwaga. At sa tabi nito ay nakasabit ang larawan ng kanilang mga magulang. Si Mang Elias na may hawak na wrench. At si Aling Lorna na may bitbit na basket ng gulay, parehong nakangiti. Tuwing gabi, bago matulog, nauupo silang dalawa sa harap nito. "Salamat Pam," bulong ni Aya isang gabi habang pinupunasan ang frame. "Baka tinitingnan nila tayo ngayon," sabi ni Tia. Nakaupo sa sahig, nakapatong ang baba sa tuhod. "Siguro proud sila," tumango si Aya. "Sana. Dahil sa lumalaking demand, hindi na nila kayang pamahalaan ang lahat." Isang gabi, habang nag-aayos ng mga bagong ayos na gamit, napahinto si Aya. Sa harap niya ang talaan ng inventaryo, mahigit 100 piraso ng lumang kagamitan na nabigyan na ng bagong anyo. Mula sa lumang radyo hanggang sa antigong plancha, halos mapuno na ang espasyo ng kanilang shop. Pinunasan niya ang noo, saka tumingin sa kapatid. "Hindi na natin ito kayang bantayan ng tayo lang, Thea," bulong niya. "Dumarami na masyado ang gamit?" "Gusto mong kumuha ng tauhan?" tanong ni Thea, habang nililinis ang salamin ng lumang lampara. Tahimik si Aya. Tumingin sa labas ng bintana. Sa baba ng gusali, tanaw niya ang mga ilaw ng lansangan, ang daanan ng mga jeep, ang mga taong naglalakad, at sa isang sulok, may mga pulubi pa ring natutulog sa ilalim ng waiting shed. Hindi na niya kailangang magsalita. Sa isip niya, alam na niya kung sino ang nais niyang lapitan. Kinabukasan, bitbit ang ilang tinapay, termos ng kape, at sobre ng kaunting pera, bumalik sina Aya at Thea sa ilalim ng overpass. Walang nagbago sa lugar. Marumi pa rin ang semento, basang-basa pa rin ang hangin sa gabi. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may mga mukha pa ring pamilyar, mga kasabayan nilang minsang walang tirahan. Nakita nila si Manong June, si Mang Sel, at si Ella, na noon ay batang kalye, ngayon ay dalagang mas maayos na ang ayos. "Kuya June," tawag ni Aya habang lumalapit. Nag-angat ng tingin ang matanda. Napamulagat. "Si Aya?" "Anya," nanlaki ang mata. "Siya yung may kasamang kapatid na payatot noon, di ba?" "Payatot ka raw," biro ni Aya kay Thea. "Uy, grabe siya." Sabay hampas ni Thea. Natatawa. "Bakit kayo nandito?" tanong ni Ella, halatang nagtataka. Ngumiti si Aya. "May maliit kaming negosyo ngayon. Marami kaming naayos na gamit, pero hindi na namin kayang bantayan lahat. Kailangan namin ng tagabantay, tagalinis ng alikabok, at mga taong mapagkakatiwalaan. Gusto namin. Kayo ang kasama namin," dagdag ni Thea.
Kasi alam naming hindi kayo titigil sa pagsubok, gaya namin. Pagbalik nila sa shop, tinuruan nila si Ella kung paano magpunas at iayos sa estante ang mga antigong gamit. Si Mang Sel ay naitalaga bilang tagalinis ng mga gamit, brush, polish at punas ng mga antigong bagay na may sensitibong materyales. Si Kuya Jun ang naging tagabantay ng bodega at taga-inventory. Nagulat ang lahat sa kalidad ng mga gamit. Parang bagong gawa, sambit ni Ella habang pinupunasan ang florerang dating may bitak. Ngayon ay makintab at buo, parang hindi man lang naluma. Imposible to galing lang sa tambakan, dagdag ni Mang Sel, habang iniikot sa kamay ang isang lumang electric fan na muling gumagana. Tahimik, walang kalawang, at parang showroom item. Tumingin si Kuya Jun kay Aya. Paano niyo to ginagawa, iha? May workshop ba kayo? May tagapag-restore? Nagkatinginan lang sina Aya at Thea. Walang espesyal, sagot ni Aya, magaan ang tinig pero may bigat ang likod ng salita. Maingat lang talaga kaming maglinis, maingat mag-alaga. Parang hindi lang gamit ang binuhay nyo, bulong ni Ella habang nakatitig sa florera. Parang alaala, parang damdamin. Tahimik na tinapik ni Aya ang balikat nito. Yan ang tunay na mahalaga, anya. Hindi lang kung paano mo inayos ang isang gamit, kundi kung paano mo ito tinrato habang sira pa. Kaya nating alagaan ang mga bagay kahit hindi pa sila kumikinang ulit. At sa sulok ng shop, sa isang kahong kahoy na nakasara, tahimik lang ang kumot, nakatupi, nakatago, at iniingatang parang buhay. Hindi kailangang ipakita ang hiwaga. Dahil sa bawat matang humahanga, sa bawat pusong nagugulat, ramdam na ramdam ang kapangyarihang hindi kailanman isinisigaw. Naging usap-usapan ang balikpituing gamit. Sa social media, ibinabahagi ang kanilang kwento, magkapatid mula sa lansangan. Ngayon may negosyong nagbibigay buhay sa mga alaala. May mga customer na bumabalik hindi para bumili, kundi para makipagkwentuhan. Hindi lang gamit ang nabibigyan niyo ng bagong buhay dito. Parang pati alaala, pati kasaysayan, nabubuhay ulit sa bawat sulok ng tindahan. At sa sulok ng shop, nakasabit ang isang frame. Hindi lang ito tindahan ng antigo at lumang gamit. Ito ay tahanan ng mga alaala na tinanggihan ng panahon at ngayon ay binigyan muli ng pagkakataong mahalin. Dahil sa lakas ng benta at dumaraming suki sa Maynila, pinasya ni Aya at Tia na magtayo ng bagong branch sa Marikina. Pinili nila ang isang maliit na commercial space malapit sa lumang simbahan, kung saan mahilig ang mga tao sa antigong gamit. Perfect dito, sabi ni Aya habang sinusukat ang pwesto. Tahimik, malinis, at may community na mahilig sa antigong bagay. Kailangan lang natin ng taong mapagkakatiwalaan. Sabi ni Thea habang nililista ang mga tauhang pwede nilang italaga. Pinag-isipan nila. At sa huli, 2 pangalan ang lumitaw. Mario at Elena, mga dating kasama rin nila sa ilalim ng overpass. Tahimik, masipag, at tila tapat. Deserve din nila ng pagkakataon, sabi ni Aya. Sa mga unang buwan, naging maayos ang lahat. Si Elena ang magaling sa customer service. Si Mario naman ang tagapamahala ng mga gamit at inventaryo. Masigla ang branch. Dumarami ang bumibili. Pero pagsapit ng 3 buwan, napansin ni Aya ang kakaiba. Teka lang, parang ang konti ng kinita sa branch kahapon, anya isang gabi. Habang hawak ang logbook. Sold out daw sila ng mga relo, di ba? Tanong ni Tia. Pero bakit parang kulang? Nagkatinginan silang dalawa. Hindi agad nagsalita. Kinabukasan, dumaan sila ng hindi nagsasabi. Tahimik silang pumasok sa Marikina branch at dumiretso sa likod kung saan naka-install ang CCTV. Sa loob ng maliit na opisina ng shop, nakaharap si Aya sa laptop, pinapanood ang sunod-sunod na CCTV footage. Clip pagkatapos ng clip, pare-parehong eksena. Si Mario, kumukuha ng ilang piraso ng gamit mula sa display, nilalagay sa plastic bag, at palihim na ibinibigay sa isang lalaking parating nakasuot ng baseball cap. May palitan ng pera. Mabilis, tahimik. At araw-araw itong nauulit. Halos 1 buwan, tahimik si Aya. Pero ang mga mata niya ay puno ng bigat. Hindi lang minsan, mahina niyang sabi kay Thea.
Araw-araw. Halos isang buwan. Nanginginig ang kamay ni Thea habang tinakpan ang bibig. Nanlalalim ang mata. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko. Akala ko pamilya na tayo, bulong ni Aya. Pero ganito pala, kinabukasan, tinawag nila ang buong team sa opisina sa main branch. Si Ella, Mang Sel, Kuya Jun, at si Elena, na siyang kasamang tauhan ni Mario sa branch sa Marikina. Pati si Mario, pinaupo sa gitna ng opisina. Tahimik ang silid. Walang masyadong ingay, kundi ang langit-ngit ng ceiling fan. Tumayo si Aya sa unahan ng mesa. Binuksan ang laptop at walang salitang pinatugtog ang footage. Clip pagkatapos ng clip. Araw-araw, linggo pagkatapos ng linggo. Pansin ang bawat iling ni Kuya Jun, ang pagkuyom ng kamao ni Mang Sel at ang paminsan-minsang buntong hininga ni Ella. Si Elena, nanlalaki ang mata. Tila hindi makapaniwala. Mario, sabi ni Aya matapos ang huling clip. Hindi lang to isang pagkakamali. Ilang araw mong inulit. Ilang gamit ang nawala. Ilang tiwala ang sinayang. Hindi nagsalita si Mario. Nakayuko, nanginginig ang balikat. Bakit mo ginawa to? Tanong ni Thea, nanginginig ang tinig. Kaibigan ka namin, itinuring na kapatid. Hindi ka lang empleyado para sa amin. Tahimik. Hanggang sa tuluyang nagsalita si Mario, umiiyak. Nainggit ako, bulong niya. Noong una, hindi ko balak. Pero habang tumatagal, naiisip ko, dati, sabay-sabay tayong kumakain ng lugaw sa ilalim ng tulay. Ngayon may tindahan na kayo, naka-aircon, maraming customer. Ako nandito pa rin, inaalipin ng inggit. Lumingon si Elena kay Mario, kita ang sakit sa muka. Hindi mo man lang ako kinausap. Akala ko magkakampi tayo. Pero dinamay mo ako sa pananahimik mo. Pinasok mo tong lugar na may tiwala sa'yo. Hindi mo kailangang magnakaw para umangat, sabad ni Ella. Alam mo kung gaano kahirap makabangon, pero hindi dapat sa maling paraan. Tumayo si Aya. Nilapitan si Mario, ngunit hindi galit ang kanyang mukha. Malungkot. Hindi lahat ng tinutulungan ay natututo. Hindi lahat ng binibigyan ay marunong magpahalaga. Tahimik si Mario. Umiiyak, kinabukasan opisyal na pinatalsik si Mario sa grupo. Ngunit bago siya umalis, iniabot ni Thea ang isang sobre. Puhunan. Para makapagsimula ka ulit. Hindi para gantihan ka ng galit. Pero sana, gamitin mo to ng maayos. Napasigaw si Mario sa iyak, napaluhod sa gilid ng pinto. Salamat. Hindi ko kayo malilimutan. Sa gabing iyon, habang pinupunasan ni Aya ang isang lumang chandelier sa gitna ng shop, nagtanong si Thea. Sa palagay mo ba, tama ang ginawa natin? Tumingin si Aya sa kapatid. Hindi madaling magtiwala, mas mahirap bumitaw. Pero minsan, kailangan natin piliin ang masakait na desisyon para protektahan ang mas marami. Tumango si Thea. Tahimik silang nagdasal sa altar, sa harap ng kumot at larawan ng kanilang magulang. Kapag walang hangganan ng kabutihan, kadalasan ay naaabuso. Pero kapag ito'y may tamang hangganan, mas nagiging matatag ito at makabuluhan. Pagkalipas ng ilang buwan matapos ang insidenteng kay Mario, muling bumalik sa trabaho ang buong grupo. Mas masigasig, mas buo, mas maingat. At mula sa 2 branch sa Maynila at Marikina, nakabukas na sila ng panibagong branch sa Makati. Malawak ang lugar. May glass frontage, air conditioning, at magarang shelves para sa mga antik. Sa loob ng isang linggo, dinagsa sila ng mga tao, artista, negosyante, pati politiko. Grabe, parang museum. Bulalas ng isang kilalang aktres, hawak ang isang orasan na may pendulum. Pero ang kaibahan, pwede kang umuwi ng may piraso ng kasaysayan. Napakagandang pagkaka-restore ng mga gamit, sabi ng isang politiko habang sinusuri ang isang lumang phonograph. Saan niyo ito kinukuha? Ngumiti lang si Thea. Sa mga bagay na ayaw na po ng iba. Isang araw, may dumating na matandang historiador, kilala sa larangan ng panitikan. May bitbit itong luha at kaba habang binubuklat ang isang librong ibinebenta ni Aya. Isang lumang aklat na may pamagat sa lumang Kastila. Hindi ako makapaniwala, aniya, halos nanginginig ang kamay. Ito ang diary ng isang makatang revolusyonaryo. Noong 1885,
Ilang dekada na itong nawawala. Saan niyo ito nakuha? Sa tambakan lang po, sagot ni Aya. Nasira ang spine, butas ang takip, binalot lang namin at inayos. Hindi namin alam ang halaga. Tumango ang matanda. Alam ko. At dahil sa inyo, nabuhay muli ang isang bahagi ng kasaysayan. Bibilhin ko ito, kahit 100,000. Nagkatinginan ng buong team. Halos hindi makapagsalita si Aya. Si Thea ay napaluha. Sa isang sulok naman, isang batang propesor ang natuwa sa nakita. Isang antigong arinola na may ukit ng taong 1800s. Gawa sa porselana at may gintong guhit sa gilid. Hindi ito basta-basta, anya, habang tinitingnan ng arinola. Ginagamit ito ng mga babaeng may kaya noong panahon ng mga Kastila. Minsan may pangalan pa ng may-ari. Gusto niyo po ba? Tanong ni Ella. Bibilhin ko to. Ibinigay ang 55,000 nang walang tanong, sagot niya. Habang nag-aayos si Aya sa stockroom ng mga bagong na-restore, napahinto siya. Napatingin sa isang lumang pares ng sapatos. May tag ng pangalan ng isang batang babae. Kay Thea to, no? Tanong niya sa sarili. Kinuha ang sapatos. Naglakad siya palabas ng stockroom at tinawag ang kapatid. Pinakita niya ito kay Thea. Naalala mo to? Tanong niya. Tumango si Thea, pilit ang ngiti. Isa yan sa unang sapatos na napulot natin sa estero. Nilabhan mo pa nga ng 3 beses. Akala ko noon hindi na tayo makakaahon. Pero ngayon, may Makati branch na tayo. May team, may customer, may pangalan. Tahimik si Thea. Saka mahina niyang sabi, pero hindi dapat tayo makalimot at hindi nga sila nakalimot. Isang araw, bit-bit ang ilang brown bags ng tinapay, hygiene kits, school supplies at sapatos. Bumisita silang muli sa ilalim ng overpass. Doon kung saan sila nagsimulang mangarap. Kuya Jun! Tawag ni Thea. Lumabas sa lilim ang isang matandang palaboy. Sumilip ang ilang mga bata, gutom, marurungis, pero alerto. May ilang pamilyar na mukha at marami ng bago. Bakit kayo nandito? Tanong ng isang batang lalaki. Ngumiti si Aya, lumuhod, iniabot ang isang bag ng gamit sa bata. Kasi hindi kami nakalimot. Nakaangat na kami sa buhay ngayon, dagdag ni Thea. Pero hindi kami nakakalimot. Alam pa rin namin kung gaano kahirap matulog ng gutom, ng walang kumot, ng walang kasiguruhan. Kaya ngayong kaya na namin. Gusto namin kayo naman ang mabigyan. Nagpasalamat ang mga bata. Umiyak ang ilang matanda. Sa mga mata ng mga bata, parang dumating ang maagang Pasko sa gitna ng karaniwang araw. Salamat po, Ate Aya, Ate Thea. Sigaw ng isang batang babae habang sinusukat ang bagong sapatos. Sa shop, balik operasyon. Pero sa bawat transaksyon, hindi lang gamit ang binebenta. Sa bawat arinola, florera, typewriter o lumang silya, dala nila ang kwento ng pinanggalingan, ng tambakan, ng kalsada, ng kumot, ng lugaw sa lata, ng mga gabing walang ilaw. Sa social media, trending ang shop nila. Balik bituing gamit. Magkapatid na binuhay ang lumang alaala. Ikinuwento sila sa TV. Ipinanood sa eskwela. Ginawa pang case study sa isang universidad. Pero tuwing gabi, sa kanilang maliit na altar sa kondo, katabi ng larawan ng kanilang magulang at ng mahiwagang kumot, nananatiling pareho ang panalangin ni Aya. Salamat. Hindi para sa tagumpay, kundi sa pagkakataong makatulong. Sa dami ng bumili ng gamit, ano ang pinaka nakakatuwa sa'yo? Tanong ni Thea minsan habang kumakain sila ng taho sa veranda. Hindi yung malaking kita, sagot ni Aya. Hindi yung na-feature tayo sa TV. Ano ate? Yung tuwing may nagsasabing, salamat dahil binuhay niyo ang alaala ng lola ko, o tatay ko, o ng sarili ko. Doon ko nararamdaman, hindi lang gamit ang binuhay natin. Kwento, dangal, pamilya. Tumango si Thea, ngumiti. Yun ang tunay na tagumpay. Mainit ang araw nang may kumatok sa gate ng shop. Pagbukas ni Aya, nabungaran niya ang isang babae. Tuyot ang balat, lumalim ang pisngi, at ang dating mapanlinlang na titig ay ngayon ay pagod, takot, at basa ng luha. Aling Marites?
Bulong niya, hindi agad makapaniwala. Hawak ni Marites ang isang lumang bag. Napaupo ito sa gilid ng step at agad na napahagulhol. Patawad! Patawad sa lahat! Lumabas si Thea, natigilan nang makita ang babae. Na-stroke si Celso, sabi ni Aling Marites, halos hindi na makahinga sa hikbi. Wala kaming pera, wala na rin kaming lupa, binenta na niya lahat noong nakaraang taon. Pati bahay, wala na rin. Kayo lang ang naiisip ko, kayo na lang. Tahimik ang paligid. Ang ingay ng lungsod ay tila nawala. Tanging tibok ng puso at alingawngaw ng nakaraan ang naririnig ng magkapatid. Ang sigaw, ang paninilip, ang ginaw ng lansangan. Gabing-gabi na. Nasa kondo sina Aya at Thea, tahimik na nakaupo sa harap ng altar kung saan nakasabit ang kumot, katabi ng lumang larawan ng kanilang magulang. Hindi ko siya kayang makita, Aya, mahinang bulong ni Tia. Tuwing naiisip ko yung ginawa niya, napapahawak pa rin ako sa likod ko. Natatakot pa rin ako. Hindi agad sumagot si Aya. Nakatitig lang siya sa kumot. Pero kung hindi tayo kikilos, tayo naman ang kakainin ng konsensya, Thea. Sagot niya. Hindi natin ginagawa to para sa kanya. Ginagawa natin na to para sa atin. Para matapos na ang sugat. Hinawakan niya ang kamay ng kapatid. Ang kapatawaran ay hindi laging tungkol sa nakaraan. Minsan, para sa kinabukasan. Kinabukasan, bumiyahe silang dalawa papuntang probinsya. Tahimik sa loob ng van. Sa salamin ng ospital, nakita nilang nakaratay si Mang Celso. Payat, hindi makapagsalita, isa lang ang gumagalaw sa katawan. Napagod siya sa galit, mahina ang tinig ni Aya. At ang katawan niya, sumuko na rin. Binayaran nila ang lahat, doktor, gamot, kwarto at therapy sessions. Walang kaingay-ingay. Pagkatapos, lumisan sila nang hindi nagpapaalam. Para sa kanila, sapat na ang kanilang ginawa. Pagkalipas ng ilang linggo, habang nag-aayos sila sa shop, pumasok si Mang Celso. Ngayoy nakatungkod, payat, at may pasaning hindi lang pisikal, kundi espiritual. Lumuhod ito sa harap nila. Patawarin niyo ako, aniya habang lumuluha. Wala akong mukhang ihaharap. Pero gusto ko lang sabihin, lahat ng ginawa ko, dala ng kasakiman. Hindi ko kayo tinrato bilang anak ng kapatid ko. Tinrato ko kayong hadlang at alipin. Tahimik si Thea. Si Aya nakatingin sa kanya. Gusto kong magsimula ulit. Kahit hindi bilang pamilya, kahit bilang tao lang, na gusto nang tumulong. Pagkalipas ng ilang buwan, nabili muli ng magkapatid ang lupang minana nila sa kanilang tatay na inangkin noon ni Mang Celso. Sa halip na galit, pinili nilang hayaang si Mang Celso ang maging tagapangalaga ng bukid. Hindi bilang utang, kundi bilang pagkakataong bumawi. Siya ang naging tagatanim, taga-alaga ng irigasyon, at tuwing anihan, dalang sako-sakong bigas ay iniluluwas niya sa Maynila. Hindi ito binebenta. Ipinamimigay ito. Sako-sakong bigas, inilalagay sa mga supot, maingat na sinasara, at isa-isang iniabot sa mga pamilyang kilala nila sa lansangan, mga batang nakilala nila noon sa ilalim ng overpass, mga matandang minsan ding nawala sa sistema, mga mukha ng kahapon na ngayoy muling binibigyan ng ngayon, magkakasama silang tatlo, si Aya, si Thea at si Mang Celso. Si Thea ang abala sa pagsisiguro ng sukat ng bawat supot. Si Aya naman ay personal na nakikipag-usap sa bawat pamilya, tinatandaan ang mga pangalan. Si Mang Celso, sa kabila ng kahinaan ng katawan, ay buong siglang nag-aabot ng supot ng bigas. Masarap na bigas yan, sabi niya, habang iniaabot ito sa isang matandang babae na may kasamang apo. Napatingin sina Aya at Tia sa isa't isa. Wala nang hinanakit sa mga mata. Wala nang tanong kung sapat ba ang paghingi ng tawad. Ang mahalaga, may kabutihang naipapasa ngayon. Hindi bilang utang, kundi bilang panibagong simula. Pagsapit ng gabi, matapos ang isang araw ng pamimigay, magkakasama silang tatlo sa isang maaliwalas na hapag sa balkonahe sa kondo. May tinolang manok, inihaw na talong, at bagong lutong kanin mula sa ani.
Nagtatawanan si Thea at si Mang Celso habang pinag-uusapan kung sino ang unang nahulog sa kanal noong unang pamimigay nila. Si Aya, nananahimik lang, pero may ngiting hindi matanggal. Wala na ang galit. Wala na ang tanikala ng alaala. Ang natira na lang ay mga taong piniling maghilom sa halip na magtanim. At sa hapag na iyon, sa ilalim ng mabituing langit, ramdam nilang ang buhay ay hindi bumabalik sa dati, kundi gumuguhit ng panibagong landas, kasama ang mga taong minsang naging dahilan ng pagluha, ngunit ngayoy bahagi na ng paghilom. Isang hapon, sa mataas na palapag ng kanilang condominium unit, tahimik na nagkakape sina Aya at Thea sa maliit na balcony. Tanaw mula roon ang kalye, ang mga taong naglalakad, ang trapiko ng lungsod, at sa di kalayuan, ang dating overpass na minsang naging tahanan nila. Si Thea ay nakasandal sa upuang kahoy, hawak ang tasa, malamig na ang kape pero ayaw pa rin niyang inumin. Si Aya naman ay nakatingin lang sa halaman sa gilid ng railings. Mga halamang pasalubong ng dating kaibigan, ilang pinatubo nila mismo mula sa buto. Tahimik. Hangin lang ang gumagalaw, hanggang sa maramdaman nila ang presensyang hindi maipaliwanag. Pagharap nila sa loob ng sala, doon nila siya nakita, ang matandang duwende. Nakatayo sa ilalim ng altar, sa harap ng larawan ng kanilang mga magulang. Sa itaas ng altar, nakasabit ang kumot, malinis, banayad ang kulay, tila hindi na basta tela kundi isang banal na paalala. Hindi ako nagkamali, ani ng duwende, habang nakatingin sa kumot. At masaya akong makita kayo. Patuloy na namimigay, hindi lang ng gamit, kundi ng pag-asa. Hindi nagsalita ang magkapatid. Lumapit lang si Thea kay Aya at tahimik na humawak sa braso nito. Ang kabutihan, dagdag ng duwende, ay parang tela. Kapag isinapin sa sugat, hindi lang ito naghihilom, nagiging bahagi ng puso. Hindi lang alaala, kundi gabay. May mga sugat na kahit gumaling, may naiiwang peklat. Hindi para ipaalala ang sakit, kundi para ipakita na nalampasan mo ito. At kapag piniling maghilom, ang sugat ay nagiging lakas. At ang liwanag ay naiipasa. Paglingon nila, wala na ito, tahimik ulit. Ang langit sa labas ng salamin ay kulay kahel. Maririnig ang maliit na huni ng mga ibon, kaluskos ng hangin sa halaman. At ang tunog ng tasa sa ibabaw ng mesa, iyan na lang ang natira. Pero sa dibdib ni Aya at sa mata ni Thea, may tiyak na kapayapaan. At habang pinagmamasdan nilang muli ang kumot sa altar, sabay nilang naisip, hindi ito kwento ng mahika. Ito ay kwento ng pagpili at pinili nilang patawarin. Pinili nilang magmahal at pinili nilang mamuhay, hindi dahil nakalimot kundi dahil nagpatawad.